Negosyanteng si Relito Go nagwala sa isang condominium building sa Quezon City. Teka, o nga pala, na-release ito, Pero, alive pa pala. Detalye na balita mula kay Bal Gonzales, RH Bal, good morning. Good morning, Kuya Angel. Muling lumutang ang pangalan ng kontrobersyal na ex-convict na si businessman Rolito Go matapos magwala sa isang condominium building sa Cubao, Quezon City. Sa report ng QCPD Station 7, si Go ay galit na galit at pinagsisigawan ang dalawang opisyal ng Homeowners Association ng Porto Vita Condominium Building noong February 14, araw ng mga puso. Ayon sa pulisya, nagugat ang insidente ng hindi pumapor sa kagustuhan ni Go ang resulta ng HOA election na ginanap noong nakalipas na Pebrero 9 hanggang 12. Kabilang sa mga dumulog sa pulisya ay ang mga bagong HOA officers ng Porto Vita Condominium, kabilang na ang presidente nito si Lamberto Beltran de la Cruz Jr. at ang Board of Trustees, ang 67 years old na si Mrs. Regina T. Montes. Ayon kay Montes, sumugod si Go sa opisina ng HOA dahil sa pinawawalang visa daw nito ang nangyaring election of officers. Ang anak ni Go na si Russell Go ay napag-alaman na dating nakaupo bilang vice-presidente ng HOA na napalitan sa nabanggit na election of officers. Sabi ni HOA President de la Cruz, bagamat hindi nila nakita mismo, pero hinala nila ay armado ng baril si Go dahil nang ibagsak nito sa isang mesang kanyang dalang clutch bag ay dinig ng lahat ang tumunog na bakal. Sa gitna ng pagwawala ay pinagbantaan umano ni Go na ilalabas niya sa opisina ng HOA ang pagmumukha ng bagong halal na opisyal ng asosasyon. Matatandang si Rolito Go ay nakulong ng 25 taon dahil sa road rage incident na kinamatay ng De La Salle University student na si Eldon Maguan na kanyang pinaril sa ulo sa San Juan City taong 1991. Ako si Bal Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Bal.